Kinahapunan na sa loob si Charm ng maliit na opisina. Nang sira-sira niyang pabrika, sumasakit ang ulo niya sa paggawa ng feasibility study para sa a-applyan niyang loan sa bangko. Maya-maya ay kumatok si Aling Minda. May bisita ka. Anunsyo nito. Sabihin niyo bumalik na lang. Wala pa kamong stock. Tatawag na lang ako at binaha kamo ang Beltrans. Sagot niya nang hindi tumitingin dito. Hindi kliyente. Bisita talaga. Yung lalaking inaway-away mo nung baha. Ano ho? Agad siyang nag-angat ng muka. Si Conan nandyan. Conan nga ang pangalan niya. Hinahanap ka niya. Saka si Lola Emilia. Napatayo siya sa sinabi no. Nandyan ho? Sa sala hinihintay ka na. Tumalikod na ito at iniwan siya. Nagulat siya at hindi makapaniwala na naroroon ang lalaki. Nagmamadaling tinignan niya ang sarili sa salamin. Suot pa niya ang damit niya nang puntahan niya ito kanina. Malalaman ito na hindi pa siya nakakapagpalit. Cross, napailing na lang siya at walang nagawang dumiretso na siya sa bahay. Pag-akyat niya nakita niyang masayang nag-uusap ito at si Lola Emilia. Nakaupo ang lola niya sa paborito nitong rotan chair at tinatapik-tapik pa ni Conan sa braso. Lola, sabay na tumingin sa kanya ang mga ito. Ay apo, ngitian siya ng lola niya. Naku mabuti at dumating ka. Sabi mo busy si Conan. Eto at sumadya pa talaga rito. May dala pang cake. Hindi niya tinignan si Conan. Ganun ho ba? Ngumiti siya nang makitang masaya ang abuela. Ang sabi niya kanina, busy siya eh. Nag-iinit ang mukha niya sa ginawang pagsisinungaling sa harap ng lalaki. Naku, nakakatuwa nga ito. Lolo pala niya si Agustin. Aba dating kaibigan yun ng lolo Danilo mo. Good friends sila. Kaya lang nang mamatay ang lolo mo ay naging masakitin na rin iyon at kinuha ng mga anak sa Leyte. Nababanggit niyo nga ho iyon noon, aniya. Umupo siya sa harap ng mga ito. Matagal na palang magkakilala ang mga pamilya natin. Oo nga, tapos tayo hindi pa magkakilala. Sagot ni Conan na diretso ang tingin sa kanya. Oo nga, sang-ayon na lang niya rito. Pinahiwa ko yung cake para makakain tayo. Nagpagawa ako ng sago at gulaman. Lola, hindi ba masyadong matamis ang mga iyon? Paalala niya sa abuela. Ikaw naman minsan lang eh. Inirapan siya nito. Ikaw kasi hindi mo ako pinapakain ng matamis. Mabuti pa itong si Conan. Naalala kong dalhan ng cake. Himutok nito. Ngumiti si Conan sa lola niya. Lola, basta huwag lang susobra ha. Nagkwento pa nang nagkwento ang kanyang abuela tungkol sa lolo ni Conan habang kumakain sila ng cake. Inililigpit na ang kanilang pinagmeriendahan nang biglang tumahimik ang kanyang lola. Pagtingin niya rito nakita niyang nakapikit na ito. Lola, nakatulog na, sabi ni Conan. Ipinatawag niya ang nurse ni Lola Emilia. Kinarga na nito ang matanda papasok sa kwarto nito. Bakit mo sinabi kay Lola na hindi ko siya mapupuntahan dahil busy ako? Pasensya ka na, Conan. Nangungulit kasi siya at nahihiya naman akong abalahin ka para pumunta rito. Mukhang busy ka naman talaga eh. Hindi para sa ibang bagay. Kung sinabi mo lang kanina ko pa sana siya pinuntahan dito. Hindi ko naman alam yun, no? Defensive na sagot niya sa paninita nito. Mukhang malungkot pa naman siya. Patuloy na pangungonsensya nito. Lagi siyang naghahanap ng makakausap. Hindi rin naman pwedeng lagi ko siyang mabantayan dahil ako lang nagpapatakbo ng farm niya, ng negosyo ko. Wala bang tumutulong sa inyo? May dalawa pang anak na babae si Lola bukod sa mama ko. Pero nasa Leyte silang lahat. Busy. Wala kang ibang immediate family. Patay na ang parents ko. Nasa States yung bunso kong kapatid at nasa Mindoro yung kapatid kong pari. Kumunot ang kanyang noo. May mga kamag-anak kami, in fact marami. Pero nakakaalala lang ang ngayon kapag may kailangan. Minsan ayaw na ring harapin ni Lola. Ganun talaga minsan. Pumalatak pa ito habang sumasang-ayon sa sinabi niya. Kaya labing nasasabik si Lola na may makausap. Tuwang-tuwa nga kanina eh. Nakakapagod din kasi na palagi nilang problema ang inuungot ng minsang makakaalalang magpunta. Ganun na nga, pati yung mga tiyahin ko ganun din ang trabaho. Nakakaalala lang pag may kailangan. Hindi ito mamik sa sinabi niya. Naku Conan, pasensya ka na. Pagod na siguro ako at kaya ikaw ang napagbubuntunan ko ng inis ko sa iba. Hinaplos niya ang kanyang noo. It's been a very long day for me. Busy ka? Medyo. Gumagawa ako ng proposal para sa loan na a-applyan ko sa bangko. Maglo-loan ka? Oo, matagal ko nang iniisip yun. Hindi ko nga lang magawa dahil natatakot ako sa risk. Marami kaming orders pero hindi ko mai-supply dahil nga luma at halos wala akong gamit sa factory. At ngayong binaha pa kami, ilang gamit na lang ang mapapakinabangan. Ganun ba? Nakakunot na ang sabi nito. Gusto mo bang tulungan kita? Huwag na. Ngumiti siya. Masyado ka nang naabala. Yun lang puntahan mo si Lola ngayon ay malaking pasalamat ko na. Natuwa siya ng husto. Nagkamali nga ako ng bili ng pasalubong sa susunod prutas na lang. Nakukukulitin ka na nun sa cake dahil nasimulan na. Nakangiting sabi niya.
Ngumiti rin ito. Malapit lang pala kayo. Kung alam ko lang matagal na kitang pinuntahan. Hindi mo alam? Hindi. Sa Tacloban ang nakalagay na address sa ospital. Yung kamag-anak mo yata ang nag-fill up ng patient's form at iyon ang nilagay niyang address. Nang tawagan ko yung numero, out of service naman. Nagpalit sila ng number. May bumabastos kasi dun sa pamangkin ko. Matagal na yun na. Oo, matagal na kasi kitang gustong puntahan. Sabi ko, pagluwas ko sa Tacloban, bibisitahin ko kayo ni Lola. Pero ngayon na pinaka-busy kong panahon sapagkat tapos ng lahat ng orders ng mga parol para sa Pasko. Hindi ako makaalis-alis. Mabuti na lang dumalaw ka. Paano mo nalaman na dito kami nakatira? Nabanggit mo kasi na ipapaayos mo yung sasakyan mo. So ipinahanap ko kung saang talyer o service center naroroon yun. Sa laki nun hindi siya mahirap hanapin. Ipinatanong ko sa driver mo kung saan kayo nakatira. Hindi talaga sana kita aabalahin. Nangungulit na kasi talaga si Lola kaya kita pinuntahan. Naiintindihan ko. Hindi madaling ikaw ang gumagawa ng lahat. Napatingin siya sa mukha nito na hindi sinasadya. May dumi ba? Tanong nito. Wala, sorry. Ngumiti ito. Charm. Yes, gusto ko sanang humingi ng dispensa doon sa nangyari nung bumaha. I swear hindi ko talaga sinasadyang mahawakan ka sa dibdib. Huwag na natin pag-usapan yun. It was really dangerous time. Mataas lahat ng adrenaline natin. At may mga nasasabi na gagawa tayong hindi naman tama. Pero mukhang ayos lang habang naroroon pa tayo. Napakamot ito sa bato ko. Kung may iba pa akong maaabot sa katawan mo noon, gagawin ko. Basta sorry. Apology accepted. Huwag na lang nating pag-usapan uli yun, okay? Tumango ito. I have to go. Magpahinga ka na rin. You look worn out. Ngumiti na lang siya sa sinabi nito. Salamat sa pagbisita mo. Ito naman ang ngumiti. Inihatid niya ito hanggang sa pinto. Pagkasara niya rin humilig siya sa dahon ng pinto at parang tangang napangiti. Wala na siyang galit kay Conan. Mabait pala ito. Naisipan pa nga nitong puntahan si Lola Emilia kahit sobrang busy ito at may dala pang pasalubong. At least talagang solve ng problema niya rito. Dumiretso na siya sa kanyang silid at sinunod ang sinabi nitong magpahinga na. Alam mo, may nakilala akong babae nung na-stranded ako sa Naval, Cindy. Maganda siya, mabait, smart ang dating saka. Hindi maituloy ni Conan ang sasabihin sa harap ng puntod ng nobya. Idaragdag pa sana niya na sexy but he thought against it. Sa halip ay tumulong ko siya at sinindihan ng mga kandilang dala niya para dito. Pagtayo ay tinignan niya ang puntod at tinitigan ng sinindihang kandila. Alam mo hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na buhay pa ako. You should have seen the raging water. Walang makakataka sa ganong klase ng tubig. Napailing siya at mabuti na lang tinulungan ako ni Charm. Utang ko sa kanyang buhay ko. Mula nang namatay ito, hindi siya nakakalimot na puntahan ang puntod nito taon-taon. Naalala pa niya yung unang 3 taon ng pagkamatay nito ay halos hindi siya umaalis doon. Lahat ng free time niya ay doon niya ginugulol. Pero kailangan ding harapin niya ang agos ng buhay. Dumalang man ang kanyang pagpunta roon, hindi siya nakakalimot sa kanyang puso. Muli dumagana naman sa kanyang responsibilidad ng pagkamatay ni Cindy. Kung hindi sana niya ito iniwan, kung hindi sana uminit ang ulo niya at pinakinggan niya ang sinabi nito, sana buhay pa ito. Siguro ay mag-asawa na sila tulad ni Mark na masayang may pamilya na at content sa buhay. Hindi gano'n na lagi na lang may bigat sa kanyang dibdib dala ng pagkamatay ni Cindy. Naalala niya ang unang pagkikita nila noon. Pinilit siya ng pinsan niyang si Mark na makipag-blind date sa best friend ng girlfriend nito. Ayaw pa sana niyang sumama kay Mark dahil kababalik lang niya mula sa Naval kung saan kinausap siya ng ama tungkol sa pagmamanage niya ng kanilang pagawaan ng parol pero mapilit ang pinsan niya. Aayaw-ayaw pa siya pero nang makita niya si Cindy, napailing na lang siya dahil malalim na ang gabi ay ayaw pa niyang pakawalan ng babae. Tila na wala ang pagod niya at nakalimutan niya na puyat siya. Enjoy na enjoy siya sa company ng dalaga. Hindi na ito tinantanan. Nang nabubuhay pa ito isang regularly commissioned photographer si Cindy. Habi nito na kumuha ng mga litrato na ikinocontribute nito sa mga broadsheet glossy magazine para magamit sa mga featured articles ng ngayon. Kahit sobrang busy nito ay nagkalapit pa rin sila at naging girlfriend pa niya ito. Pero ang trabaho mismo ito ang naging dahilan ng marami nilang disagreements. Hindi may tatanggi na talagang mahal nila ang isa't isa. Pero dahil nga sa maraming bagay at sa career nito bilang photographer na madalas nagdadala rito sa iba't ibang malalayong lugar para sa mga photoshoots ay kulang na kulang ang oras nila para sa isa't isa. At kapag nagkaroon naman sila ng time para magkasama, sa halip na maging sweet at samantalahin ng panahon, lagi niyang inaaway at pinagsesolyosan ito. Nauuwi pa yun tuloy sa samaan ng loob. Nataon din na nakatake over siya sa pagmamanage ng kanilang negosyo
dahil gusto nang magretiro ng kanyang ama sa rest house nila sa Baguio at mag-farm na lang doon. Kinailangan niyang pag-aralan ang takbo ng pabrika ng parol at kilalanin ang mga kliyente niya na siyang bumubuhay sa naturang negosyo. Ang totoo, financially well off naman sila dahil parehong mayaman ang pamilya ng kanyang mga magulang. Nagsimula ang negosyo ng pamilya sa father side niya sa pagbebenta ng parol dahil maganda ang quality. Marami silang naging kliyente at doon nagsimula ang pag-unlad ng kanilang pamilya. Nag-invest sa iba pang negosyo ang kanyang mga magulang. At ninuno kaya ngayon ay marami silang mga negosyong pinalalago pa ng bawat henerasyon ng kanilang pamilya. Pero ang paggawa ng parol ay hindi kailanman isinara. Sa halip ay pinagyaman pa iyon. Tila lalo silang sinuswerte kapag maayos ang pagpapatakbo niyon. Ang kaulagalian sa pamilya nila, ipinamamana ang negosyong iyon sa panganay na anak ng kasunod na henerasyon at siya ang panganay na anak ng kanyang ama na panganay naman sa magkakapatid. Kaya nang kausapin siya nito para sabihing panahon na para siya na ang mamahala ng kabuhayang tila batubalaling umaakit ng swerte para sa kanilang pamilya. Hindi siya nakatanggi. Nasabay iyon sa gumugulo ng relasyon nila ni Cindy. Ang kakaunti nilang oras para sa isa't isa ay lalo pang nabawasan dahil kinailangan niyang bumalik sa Naval para mamahala sa pagawaan. Lalong lumala ang mga away nila. Alam niyang napabayaan niyang girlfriend na ngayon ay siya nang mas madalas nagtatampo sa kanya. 3 months prior to her death, nagising siya at nagdesisyon he would save the relationship. Ipinangako niya sa sarili na aayusin niya ang kanilang pagsasama at kapag naging stable na ang kanilang relasyon, ay plano niyang yayain ang magpakasal ito. Nagsimula siya sa pagsama-sama rito sa mga photoshoot at out-of-town trips nito. Natuwa naman ito. Nag-improve ang kanilang pagsasama hanggang isang araw. Fate stepped in and everything came to a screeching halt. Just as they were really starting to build their relationship for the better, nangyari ang hindi inaasahan. Isa sa mga photoshoots niya sa summer yun at kasama siya nito. Halos pauwi na rin sila noon nang makatanggap siya ng phone call na kailangan niyang bumalik sa pabrika dahil may nagre-reklamong kliyente at gusto raw siyang makausap. May dal-nadali niya si Cindy na umuwi na kahit nag-i-enjoy pa ito sa company ng mga kasama nila. Pinilit niya ito kaya masama ang mukha nito nang sumama ito sa kanya. Sa loob ng sasakyan, nangyari ang unang malaking away nila after several months of ceasefire. Nadismasya siya sa nobya dahil sa tagal na nila ay hindi pa rin pala nito naiintindihan ang malaking responsibilidad niya sa kanyang trabaho. Sarili pa rin ito ang iniisip nito. Sa halip na magpakita ng concern sa kabuhayang magiging kanila rin balang araw, nagalit pa ito. Napahiya raw ito sa mga kasaman sa photoshoot. Nainis siya dahil nagiinuman lang naman sila noon, tapos na ang trabaho. Nakarating na sila sa town proper ng sukuan niyang babae. Inihinto niya ang kotse at tinanong ito kung gusto nitong bumalik sa mga kasaman at makisabay na lang sa mga iyon. May susunduin mo ba kung pabalik ako sa kanila? Galit na tanong nito. Nagpaliwanag siya. Walang piho kung anong mangyayari kapag nagkausap kami ng kliyente ko. Bago pa siya matapos sa sinasabi ay patabong na umibis ito ng kotse at naglakad palayo. Nagalit sa siya ng husto at pinaarangkada niya ang kanyang sasakyan palayo. Ilang kanto pa lang ang tinatakbo ng kanyang sasakyan nang marinig niyang malakas na ingay na tila nagbagsak ang mga bato sa kanyang likuran. Parang binundol ang kanyang dibdib at agad naisip si Cindy. Itinabi niya ang kanyang sasakyan at pag-ibis doon ay nakita niya ang mga taong nagkakagulo sa lugar na pinanggalingan ni Cindy. Tumakbo siya at nagdasal na sana ay mali ang kanyang kutob. Makapal na ang tao sa ibaba ng building na ginagawa sa gilid ng kalsada. Napatingin siya sa itaas at nakitang bumigay ang mataas na scaffolding niyon. Kasama niya yung ibinagsak sa lupa ang mga kahoy at yerong ginamit na pansamantalang bakod at bubong sa mga naglalakad sa sidewalk. Natataranta at nagsisigaw ng mga naroon. Marami ang nasugatan. Narinig niya na may mga nalibing sa mga bakal na bumagsak. Nanginginig na nakipagsiksikan siya. Sumigaw siya na may kamag-anak siya ron kaya pinadaan siya na nag-uumpukang mga tao. Nang makarating siya sa harap ng mga nagkakagulong meron, nakita niya ang isang pamilyar na bag, ang Louis Vuitton ni Cindy. Napaluhod siya at nawala ng lakas. Ayaw niyang maniwala sa nakikita. Napabuntong hininga siya nang matapos siyang magbalik tanaw. Ilang oras nang patay si Cindy nang maialis ito mula sa mga bakal na dumangan dito. Halos mabaliw siya noon nang makita ang nobya. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Namatay itong may samaan sila ng loob. Mula sa sandaling nakita niyang walang buhay na katawan nito, sinisi na niyang kanyang sarili sa nangyari rito. Sana hindi na lang pinatulan ng galit nito. Kung inintindi na lang sana niya ang sitwasyon nito. Kung hindi sana niya ito pinayagang bumalik sa mga kasamahan nito. Kung napakaraming kung ang iniisip niya. Nagtaas siya ng tingin mula sa puntod nito.
lalong nadagdagan ng kanyang pagsisisi nang malaman niya sa mediko legal na nagdadalang tao si Cindy. 6 weeks ang baby nito, para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa noon. Kung naging pasensyoso sana siya. Kung inintindi na lang sana niyang nobya, mabigat pa rin sa kalooban niya kapag naaalala niya ang mga nangyari. Hindi siya makamove dahil wala silang closure ni Sandy. Parang lagi na lang inasa hukay nito ang isa niyang paa dahil hindi sila magkapatawaran bago ito yumao. Pero magandang magkakaroon ng closure kung wala nang pagkakataon para gawin yun. Nang mangawit siya sa pagkakatayo, umupo siya sa stool na bitbit niya. Saka nanatili lang sa harap ng puntod. Hinayaan niyang lumipas ang oras, nakapiling ang katahimikan. Pagpasok ni Charm sa bahay nila, ay inabutan niyang naroroon si Conan. Kausap ang lola niya. Ngumiti siya rito at umupo sa harap ng mga ito. Lately ay halos araw-araw na pinupuntahan ni Conan ang kanyang abuela. Hindi niya inakala na gano'n ito katiyaga. Hindi niya alam kung anong nakukuha nitong kasiyahan sa pakikinig sa kanyang lola na paulit-ulit lang naman ang kinukwento. Nag-i-enjoy siya sa pagpunta ng lalaki sa kanila. Bukod sa natutuwa ang lola niya, nasisiyan siyang kausap ito kapag tulog na ang lola niya at silang dalawa na lang naiwan. Walang definite ay tinatakbo ang kanilang kwentuhan. She simply enjoyed her presence. At habang dumara ng mga araw, nararamdaman niya na ina-anticipate na niya ang pagpunta nito sa bahay nila. Alam niyang mali dahil hindi naman siyang pinupuntahan nito. At kung pipigilin naman na itong pumunta roon, magmumukha siyang kontrabida. Mukhang malalim ang iniisip mo. Untag nito sa kanya. Ngumiti siya. Hindi naman. Ay nako, kayong dalawa imbis na ganyan kung ano-ano ang pinag-uusapan niyo. Kung nagliligawan na lang ba kayo? Baka masisimulan niyo na gawin ang apo ko, sabad ni Lola Emil. Lola, bulalas niya. Nabigla siya sa sinabi nito. Nakakahiya kay Conan. Ako naman apo, napakamanhid mo ba at hindi mo nahahalata na hindi naman ako ang talagang binibisita ni Conan kundi ikaw. Napadiretso siya ng upo at nanigas sa sinabi nito. Diyos ko naman Lola, kailangan bang harap-harapang sabihin niyo sa akin? Lola naman nakakahiya. Nauutal na sagot niya. Naku kayong dalawa oh. Umiling ito at saka nagpilit na tumayo. Gusto kong mahiga at makikinig pa ako ng radyo. Kayong dalawang mag-usap ni Conan. Tingnan nito ang binata. Ano Conan, madaliin mo ang paliligaw dyan kay Charm at napag-iiwanan na yan ang panahon. Sige ho Lola, ako na ho ang bahala rito. Tumayo si Conan at tinalayan ang lola niya papasok sa loob ng kwarto ng huli. Hindi na siya sumunod sa mga ito. Shock pa rin siya sa narinig. I'm sorry about that. Ang lola mo talaga. Umiiling-iling na sabi ni Conan pagbalik nito. Huwag mo na lang siyang pansinin. Tinaasan niya ito ng isang kilay. Medyo nahimasmasan na. Totoo ba? Matagal siyang tinitigan bago nagsalita. Nano, ako ang pinupuntahan mo rito. Well, I guess yes is the answer. Napalunok siya sa narinig. Mag-iisang buwang ka na nagpupunta rito tapos wala ka man lang sinasabi sa akin. Nag-iwas ito ng tingin. Hindi ganun kasimple yun. Ano ba ang komplikado kung sasabihin mo interesado ka sa akin? Komplikado yun sa akin, Charm. Kunot noong sabi ito. Mahirap din yun para sa akin. Bakit? Mahirap magpaliwanag. Hindi. Kumunot uli ang noon ito. Ano? Hindi. Hindi ano? Hindi pwede yung sinasabi mo. Kalimutan mo nang interesado ka sa akin. Bakit? Gaya nga ng sinabi mo. Mahirap magpaliwanag. Hindi rin ganun kasimple yun para sa akin. I see. Matagal na katahimikan ang naghari sa pagitan nila. Siya ang bumasag niya. It's not about you. Kung may lalaki siguro akong magugustuhan, ikaw na yun. Pero hindi na ako open sa possibility na makipagrelasyon pang huli. Sana maintindihan mo. Is that supposed to make me feel better? Na marinig kung mayroon kang pampalubag-loob para sa akin. Hindi ganun yun. Paiwas na tugon niya. No, don't say another word. Hindi na kailangan. Pumuntong hininga ito. In fact, I feel relieved. At least now I know I'm not betraying anybody. And that makes me feel a lot better. Ngumiti ito. Napakunot na o siya. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Siguro dapat na akong umalis. Bibisitahin ko pa rin si Lola. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Conan, tumayo na ito at tinungong pinto. Nanatili lang siyang nakaupo. Hindi na niya sinundan ito. Masyado siyang nagulat sa mga pangyayari. Goodbye. Tumango lang siya, which made her even more stupid. Narinig niya nang lumabas sa bakuran ng kotse nito. Pero nanatili pa rin siyang nakaupo. She couldn't find words to express what she felt at that moment. Pero isa lang ang alam niya. She hated Donald more than ever. He ruined everything for her. Totally.